Welcome to my YouTube channel! Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Samahan niyo po muna ako. You know the drill. Samahan niyo ako. Siyempre, mag-green tea. Kung mapapansin ninyo, orange ang ginamit kong teacup. Kasi masyado nang overuse ang ating pink na teacup. But anyway, meron naman tayong kulay orange sa ating dress. So sabi ko, I think I better use my orange teacup na hindi ko masyado nagagamit. Okay, so ito po ang aking paboritong green tea. Bago po tayo mag-usap at magkwentuhan, syempre, hindi mawawala ang ating green tea. Alam naman ninyong paborito ko to. Okay, ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Alam kong ang lahat po ay excited. Dito po sa diskusyon na to, dito po sa isang kaalaman, simpleng kaalaman po na gusto ko pong i-share sa inyo. Okay, ang pagtatayo ng maliit na negosyo. Umpisa tayo sa maliit na negosyo kasi lahat naman, di ba? Sa maliit na negosyo nag-uumpisa. Kailangan po, bago tayo mag-start ng negosyo, meron tayong iisipin muna na tinatawag o pag-aaralan na feasibility study. Ano ba ang feasibility study? Ito po ay pag-aaral ukol sa pagtatayo po ng negosyo. Okay, so since ang pag-uusapan po natin ay maliit na negosyo muna, siyempre, kahit na maliit na negosyo, pinag-aaralan din po, ano? Hindi po pwede yung pagka naisip mo ngayon na magtayo ka ng negosyo, bukas bibili ka na ng gamit, magninegosyo ka na. Hindi po. Siyempre, gusto natin maging successful tayo sa mga gagawin natin, kaya hindi po pwede ang mabilisan. Okay, pinag-aaralan pong lahat yan para tayo po ay maging successful. Hindi po pwede na pagka, let's say, naisip ninyo ngayon, okay, bukas magtatayo ako ng barbecuehan, magbebenta ako ng barbecue. Hindi po ganun kadali yun. Kasi eventually, pagka wala po tayong feasibility study, kahit po maliit na negosyo lang, ang mangyayari po, we might failed. Okay, at pagka nag-failed po tayo, syempre, hindi po maganda para sa atin yon. At baka ang magiging resulta po ay hindi na po tayo ulit sa negosyo, di ba? So, ganito po. Kailangan po muna natin ng pag-aaral bago po tayo magtayo ng isang negosyo. Pag-aralan po natin. Kumuha po tayo ng isang papel. Okay. Isipin po natin, unang-una, syempre, ang financial. Nakita nyo, meron akong cheat sheet dito, ha? Ang financial. Okay, unang-una, kung walang pera, walang negosyo, di ba? Pera ang pinaka-importante. Okay, financial. Tanungin nyo. Financial, unang-una. Unang tanong, saan po natin kukunin ang magiging puhunan natin? Sa bangko ba? Uutang ba tayo sa bangko? Kung uutang tayo sa bangko, maaaring meron niyang interes, hindi ba? Yon, sa palagay ko, kung kayo po ay mag-uumpisa ng maliit na negosyo, huwag po nating idaan sa utang. Kung utang man tayo sa mga tao, kukuha tayo ng kung anong utang na meron ding interest, hindi rin maganda kasi unang sabak natin sa negosyo, ang puhunan natin ay utang. Para bang hindi ho maganda, di ba? Ang pangalawa, kung meron na tayong sariling naipon, pinaghandaan talaga natin ang negosyong itatayo natin kahit maliit lang. Yung meron na tayong ipon, pinaghandaan natin dati, meron na tayong puhunan, yun po ang pinakamaganda sa lahat. Yung pong kahit konti lang ang ipon ninyo at ilalagay ninyo sa negosyo, at talagang yung negosyo na yun sa palagay ninyo kikita, mag-umpisa kayo. Pero kung kayo po ay magninegosyo at uutangin po ninyo ang inyong puhunan, sa palagay ko po, para sa akin in my opinion, I don't think it's a good idea po. Kasi syempre, hindi pa kayo kumikita,
meron na agad kayong utang. Okay, so that's not good. For me po, that's wrong. Okay. So, ayan. Una, financial. Pinakamaganda kung meron tayong naipong pera. Maganda po yon. Okay, pangalawa po. Ang iisipin natin, yung lugar na pagtatayuan natin ng negosyo. Okay, magsasurvey po muna tayo. Sabihin na natin na gusto mong magtayo ng negosyo sa lugar ninyo. Okay, that's fine. Gusto mong magtayo ng negosyo sa labas ng bahay mo. Okay din yon. Kasi wala ka nang babayarang renta, di ba? Pero iinom muna ako ng green tea. Okay, sa labas ng bahay mo, okay din yon. Maganda yon dahil wala ka nang iisiping renta. Okay, pero isipin mo rin ha, yung itatayo mo bang negosyo, baka mamaya meron ng 5 or 6 na mga kapitbahay mo na the same ang negosyo. Sabihin nating barbecue. Okay. Nakita mo yung kapitbahay mo, merong barbecuehan, malakas. Yung sa susunod na kanto, merong barbecuehan, malakas din. Yung sa kabilang kanto, meron din. So, it's kind of like the same pattern, the same business. So, ano sa palagay ninyo? Sa palagay ninyo, kikita yung itatayo ninyong negosyo? Well, kasi usually, pagka-umpisa pa lang ng negosyo, hindi yan papansinin. Saan sila pupunta? Siyempre, ang mga tao po, pupunta sila doon sa mga dati na nilang pinupuntahan na nauna na sa inyong magtayo ng negosyo. At syempre, nakikita ninyo talagang kumikita. Of course, kumikita dahil po yung mga yon nag-umpisa din yon sa wala silang customer hanggang sa ang customer nila nagtiwala na sa kanila, nasarapan sa gawa nilang barbecue, so pabalik-balik na lang ang customer nila. Ngayon, inisip mo, magtatayo ka rin ng barbecue, sa palagay mo, pupunta sa'yo ang mga customer nung dating meron ng barbecuehan. Sa palagay ko, hindi ba? So, yun po, may mga factors talaga na bago tayo magtayo ng isang negosyo, iisipin po natin, kaya napaka-importante po ng feasibility study. Okay, so yun po ha, tandaan ninyo. Siyempre, kung magtatayo ka, medyo kakaiba naman kung sa palagay mo, yung nagtitinda ng barbecuehan ay 5 blocks away from your place. Siguro naman mas maganda kaysa pupunta pa sila, maglalakad sila ng 5 blocks. Meron na silang mapupuntahan ng tindahan ng barbecuehan. Okay. So sabihin natin bakery. Ang bakery po, medyo mahal din ang puhunan yan. At dyan syempre kailangan magaling din ang mga nagbe-bake, no? So simplihan lang po muna natin ngayon. Yung maliit munang negosyo ang gagawin natin. Yun nga, sa palagay ko, barbecuehan. What else kung meron kayong mga halo-halo. Ngayon, summer, di ba? Maghalo-halo kayo. Siguro naman, tingnan din ninyo sa paligid niyo kung meron kayong mga kapitbahay na meron ng ganung negosyo. Or water station. Water station, malaking puhunan din ang kailangan dyan, no? Pero yun nga, yung mga pag-aaral, napaka-importante po niya sa pagtatayo ng negosyo. Okay, so now, nakapag-decide ka na kung anong gusto mong negosyo. Okay, ito ngayon. Ang unang i-consider po ninyo, since meron kayong puhunan, sabihin natin may puhunan kayo at nagaling sa inyong savings ang puhunan ninyo, hindi ninyo inutang, that's perfect. Okay, that's plus factor. Wala kayong inutangan, meron kayong sariling pera, gusto ninyong mag-umpisa ng maliit na negosyo, that's really good. Okay, so ngayon, puhunan ngayon sa barbecue. Sabihin natin barbecue. Barbecue lang ang naiisip ko na medyo madaling pag-umpisahan ng negosyo, okay? Or kung meron pa kayo ibang naiisip na medyo maliit din at maganda, gawin ninyo. Pero ito po yung mga, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang feasibility study bago tayo magtayo ng negosyo. Okay, magkano ang gagastusin natin? Okay, yun, nandyan na tayo sa part ng gagastusin, ha? Siyempre, yung puhunan mo, magkano ang stick ng barbecue, ilang kilo ng pork ang gagamitin mo, yung mga condiments na gagamitin mo sa pagba-barbecue mo. Syempre, kailangan we need to actually finalize the cost. Okay. So, sabihin natin nakagawa kayo ng 100 stick or sabihin na lang natin na 30.
umpisahan natin sa maliit. 30 sticks of barbecue. Yan. At ang nagastos ninyo, ano lang to, rough estimate lang po itong sa akin ha, rough estimate. Sabihin natin ang nagastos po ninyo ay 1,000, okay? All in na yon, 1,000, nandun na yung stick, nandun na yung charcoal na gagamitin, ang ating pork, everything. 1,000 ang nagastos ninyo ha. Ngayon, nung magbenta kayo, nung 30 na barbecue, nakatubo kayo, let's say 1,000 ang nagastos at ang nalikom po ninyong pera, naubos lahat ha. Ang nalikom po ninyong pera, naubos, 1,500. Okay, 1,500. Ang gagawin po ninyo, yung pong tubo, yung po ang itatabi ninyo. Dahil profit na ninyo yan, huwag po ninyong gagalawin ang profit. Okay, yung puhunan ninyo na 1,000 pesos, yung po ang paiikutin ninyo sa inyong negosyo. Anything na profit po ninyo, itatabi po ninyo yan. Pero yan pong tubo na yan, huwag nyo pong gagalawin yan. Kasi minsan ang nangyayari po, syempre pagka nagipit, kukuha doon sa tubo. Okay, hanggang mababawasan yung tubo. No, i-set aside niyo yan para pag nagsisave kayo, parang pagka nag-save kayo sa bangko, isipin ninyo na hindi ninyo makukuha yan. Okay, so 500 every day, kumita kayo, 500, 1,005, tubo, lahat ng tubo, itabi. Ang pinakapuhunan ninyo, yun po ang paiikutin ninyo sa inyong negosyo. Okay, sa palagay ko naman, by doing that, routine, every single day, every day, for the whole 365 days, okay? Sa palagay ko, after a year, malaki na yung naitabi ninyo na tubo, at yung tubo na yun, maaari na ninyong pag-umpisahan sa isa pang negosyo na gusto ninyong mas malaki pa. Ganun po, kaya napaka-importante po ang magkaroon po tayo ng feasibility study kasi ang nangyayari po ngayon, pagka nakaisip ng negosyo, basta na lang sasabak sa negosyo nang hindi po pinag-iisipan. So, what is the end product? Nalulugi po kasi kadalasan din po yung mga tubo nawawala, hindi nakikita kasi nagagastos ang tubo. And it will end up losing the business. So, yun po ha. At tingnan ko kung ano pa yung mga nilagay ko dito sa aking cheat sheet. Talagang nagsulat ako dito sa cheat sheet ko eh. Kasi ayaw ko po na meron akong makakalimutan na sabihin sa inyo. Okay, so since ito po ay sa maliit na negosyo lang muna tayo nag-uumpisa, yun nga, importante po yung mga sinabi ko sa inyo. Gawin ninyo. Tignan ninyo kung talagang it will actually give you a positive outcome po. Okay? So, sa tindahan naman, kung meron kayong tindahan, syempre, ang tindahan, ibang puhunan yan, di ba? Mas malakihan na yan. Kasi, meron naman nag-uumpisa sa maliit na tindahan lang. Okay? Doon sa tindahan, yung iba, kaya po nalulugi. Syempre, pagka walang maiulam, ang gagawin nila, kukuha sila sa tindahan. Hanggang sa masasanay na po sila, na yung pang-araw-araw nila, kinukuha nila sa tindahan. So, ano po ang nangyayari? Di nauubos po ang laman ng tindahan. Nauubos po ang binibenta, wala pong nagiging profit. Okay, kaya po, ganun ang nangyayari. Kasi kung paiikutin lang ninyo ng paiikutin ng inyong puhunan, I am so sure na lalago po ang inyong negosyo, itatabi ng itatabi ang inyong mga tubo, imposibleng hindi kayo umasenso. Okay? So, simpleng pagbibigay lang po ito ng kaalaman at I hope po na nakapagbahagi po ako sa inyo ng konting kaalaman at maraming pong salamat muli sa inyong lahat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. So don't forget to click like, comment, and share my video at mag-subscribe na rin po kayo. Okay? At marami pa po tayong mga videos na
i-share sa inyo na meron po kayong at least na matututunan. Okay, yun po ang aking adhikain dito. Pero yun nga po, sana po kung meron din kayong nalalaman na kaalaman, idagdag na rin po ninyo sa aking na-share na kaalaman. Ito po ay payong kaibigan lamang. Okay, kung tayo nga po ay magninegosyo, siguraduhin po na hindi po uutangin ang ating puhunan. Okay, pero depende rin po kasi kung pangmalakihan na yan, 'di ba? Kung mga maliliit na negosyo, okay. So it depends kasi case to case basis 'di ba? Pinag-uusapan natin dito yung small business lang, yung mga nag-uumpisa lang, pero pag pinag-usapan na ang mga malakihang negosyo, kung meron naman kayong puhunan na malaki, why not? Pero kung wala naman po, titignan din po ninyo ang magiging interest sa bangko. Yun nga, feasibility study to any kind of business that you will put up. Feasibility study po ay napaka-importante. So, yun lamang po. At maraming salamat pong muli. Pero, before I wrap this up, join me again sa aking green tea. So, maraming pong salamat muli sa inyo. Keep safe and see you guys later. Bye!